walang kahulugan sa akin masyado itong ranking ng World Bank kasi kumbaga kailangan himayin mo himayin mo. So panglabas lang 'yan, kumbaga salita lang 'yan, pero ano ba talagang kahulugan 'yan? Sa akin parang wala masyado. Opo. Sa pagkakalam niyo po, ma'am, magkano na po ang halaga ng piso ngayon? 73 nga nung last inflation. 0.73? 73 centavos 73 centavos. Naku po. compared to 1 peso in 2018. Kasi nag-rebase sila noong 2018. So 2018 yung piso is piso. Ngayon 73 centavos na lang. So yung 1,000 mga 730. 730. So may punta ka sa supermarket, may dala kang 1,000. Ang mabibili mo worth 730 lang talaga. Yung ganun. Opo. So Kung bago may na 1 million ka na income, 1 million for 1 year, ang talagang value nun. pagiging matuwa kasabay nitong upper middle income, pagiging upper middle income. Dapat yung economy natin, bumalik yan sa 5 to 6% growth. Yun lang talaga para mas maging inclusive, no? Tsaka kailangan dumami yung investments. Kasi ngayon negative nga eh. So pag negative, ibig sabihin may nagsasara na yan. Nagsasara na yung ibang negosyo dito. 'Di ba marami na nga mga stores, kunwari yung Shakey's, 'di ba nag-announce sila. Meron pang iba akong pinost na nagsara na ganyan. Tapos libo-libo yung mga nawalan ng trabaho. So kailangan kumuha ka ng mga investors para yung mga nawalan ng trabaho, babalik sa trabaho at madadagdagan pa kasi every year over 800,000 students ang gumagraduate sa koleyo. So hahanapan mo rin ng trabaho 'yun, 'di ba? So Opo. habang hindi sila naghahanap ng trabaho, hindi nakakahanap ng trabaho, dadagdag 'yan sa unemployed. Opo, opo. At saka ang ano ngayon, uutang pa tayo. Kung isang masigla at maganda na bansa, lessen na yung ating utang po, ma'am. Oo, hindi ko masyado mangungutang kasi kumbaga efficient yung iyong fiscal spending. Kasi ngayon inefficient dahil nga maraming ginagastos na wala naman kabuluhan o kaya nagli-leak, maraming leakage, no? So, kaya parang nagsisink yung economy kasi yung barko may butas kasi kaya nagli-leak yung no. So, mabagal ang takbo, kaya 2.8 lang. So, dapat talaga kumita, mas tumaas ang kita at saka mas maraming makinabang dun sa ginagastos ng gobyerno. Opo. Ma'am, dito po sa mga pangyayari ngayon, no, latest, itong pag-usad ng impeachment, kaliwat ka ng rally, nandun pa rin yung agam-agam na hindi pa talaga napapanagot ang sangkot sa trilyon-trilyong pisong nakawan sa kaban ng bayan. Ito ay tatabon pa rin dito sa upper middle income na ipinagmamalaki ngayon ng gobyerno. Oo. So ano yung tanong mo dun? Opo, yung epekto nito sa ekonomiya po, ma'am. Ayun nga, so yung pamumulitika, imbis nga na yung effort ng Congress, kunwari, example nagka-oil crisis tayo. Dapat nung crisis, ginamit na nila yun na opportunity to do many things, no, para bumaba yung inflation. Ang pinaka-immediate is subsidy, no? Dapat nagbigay na sila ng subsidiya dahil biglang tumaas nga yung presyo ng gasolina. Ikalawa, dapat minonitor na nila yung mga gas stations. Kaya ang diesel umabot ng 150 to 170, di ba? Kasi hindi sila nagbantay. So pinabayaan nila yung mga oil companies na biglang magtaas lang ng diesel. Syempre mga jeepney, mga tricycle, mga motorsiklo yan ang gamit, no? Hindi na motorsiklo, pero yung mga bus at truck na ginagamit pang delivery, gumagamit ng diesel. So, ikalawa yun. Ikatlo, dapat nagpropose na sila ng bill for oil price stabilization. This is a long-term solution, no? Or oil strategic strategic oil reserve for long-term stabilization. Pero wala kang narinig na effort na ginawa ng Kongreso para
maibsan ang inflation at saka mahanapan ng long-term solution yung oil crisis. Opo. Ma'am, sa natitirang at least 2 taon ng kasalukuyang administrasyon, magiging epektibo pa ba yung pagpunta sa ibang bansa natin ng ating pangulo, or mas maigi ba na mas tutukan itong mga pangunahing problema dito sa ating bansa, mas mabilis na maramdaman ng ating mga kababayan kumpara sa panahon ngayon, or kailan lang ba tingin nyo po na maganda makipag-ugnayan sa ibang mga bansa, sa unang parte ba ng pamumuno ng isang administrasyon, or all year round, Ma'am Cora? Alam mo, winaste na niya yung kanyang political capital. 'Di ba nag-umpisa siya, mataas naman ang kanyang rating kasi marami na ang bumoto sa kanya. Kaya lang, pabagsak ng pabagsak. Ngayon, negative na yung kanyang net performance rating. So, yung mga bansang gusto makipag negosyo dito, babantayan nila yung mga ganun eh. So, bakit negative ang performance rating? Ibig sabihin, mahina yung mga polisiya ng Pangulo ngayon. Hindi effective ang kanyang leadership. Kalawa, utang siya ng utang. So, yung credit rating natin, negative na lahat, no? Sa Moody's, Fitch, at saka S&P. Lahat yan, negative ang outlook nila, at saka binagalan nila yung kanilang economic forecast. Maski ang World Bank at IMF, binaba na nila yung kanilang economic forecast. So, ano yung pagmamalaki ni Presidente, maski pumunta siya ngayon sa Canada, pumunta siya sa Tokyo, maaaring sabihin nila, magpe-pledge kami ng ganito, pero hihintayin nila na mawala siya. Kasi, hindi, walang tiwala eh. Unang-una, ang daming corruption, pero walang napapanagot, di ba? Walang accountability. So, governance is bad at the moment because the government is covering up. There's no transparency. They're covering up all the investigations. Tapos, walang accountability, walang nakukulong, walang napapanagot dun sa napakadambuhalang corruption na nangyari in the last 3 to 4 years. Opo, kasi maririnig na lang natin may mga proyekto naman na willing ang ibang bansa, 'di ba? Na magpondo rin, no? Yung mga ODA project ba 'yan? Tapos ang Actually, ending nung time ni, hindi naman nung nagpopondo time, yung kasalukuyan po. ang South Korea, talagang sinabi nila ayaw nilang magpautang dito sa Pilipinas. Kasi nga mababa yung performance rating nung mga projects, no. So, kumbaga pahirapan ng monitoring. At yun nga, kasi dahil walang fiscal discipline, yung corruption goes all the way down to the LGU. So, hindi mo alam kung anong district ang magiging matino na kausap, no? So, parang konti na lang yung madaling gawa ng kuhanan ng permits o kaya yung makipag-deal dyan, ganyan. So, it's very difficult kung walang fiscal discipline from the top kasi hanggang sa baba, yung kultura nag-iiba rin. Ganun. Opo, kasi yan yung nakikita natin. Pagpupunta ng iba yung dagat, merong mga pledges, tapos magtataka ka na lang na may mga proyekto na willing naman yung ibang bansa na magpapondo, kailangan lang ng counterpart. Maririnig mo na lang sa tawag nito sa usapan dyan sa Korte Suprema during sa mga oral arguments na hindi na pinopondohan. Mas pinopondohan pa yung less yung pag-aaral kumpara dito sa mga grabe yung mga pag-aaral, gumastos na ng malaki, ang ending hindi rin popondon, mas inuna pa yung flood control. So, kaya magdadalawang isip ngayon na ano ang silbi mo doon? Meron na nga dito, hindi mo nga mapakinabangan, mas maganda. Ito rin yung dapat unahin, di po ba, Ma'am Cora? At saka Admar, alam mo, yung ibang bansa kasi maunlad. So, bakit sila magtsatsaga dito sa Pilipinas? Unang-una, mataas ang cost mo. Kalawa, ang hirap makipag-deal sa gobyerno ngayon kasi hindi mo alam kung magkanong padulas ang ibibigay mo, di ba? So, dagdag pa yun sa cost of doing business in corruption, eh. Tapos dito, naglalagay na minsan, hindi pa rin natutuloy. Hindi mo alam kung
makaka-move forward ka. So, napakabagal ng, alam mo yung momentum. Kumbaga, ang tagal ng gestation mo dito bago ka kumita. Opo, So, doon ka na lang sa ibang bansa. opo. Pag mag-recalibrate po, ma'am, parang pagising ng mga nasa gobyerno, gigising sila na gusto na nilang maging mabait. Sapat pa ba yung 2 taon Hindi na na. para para medyo maipihit yung ating ekonomiya? Hindi na. Ang mangyayari niyan, ayuda na lang sila ng ayuda kasi for you to come up with a meaningful economic program, you need at least 3 to 4 years, no? Kasi yung infrastructure projects na dapat ginastusan nila in the past, ah, hindi naman matatapos yan ng 2 years, di ba? So, yun ang ano. At saka hanggang ngayon, walang bidding ka na naririnig sa mga malalaking proyekto. 2020, kalahati, more than half year na ang 2026, nasa July na tayo. Opo. So, he's actually left with a year and a half or something. Ganun na lang ang termino niya. Pero in the meantime, utang pa rin siya ng utang, di ba? So, Ma'am, huli na lang po, saan ma'am. Opo. napupunta? Opo. Saan napupunta yung utang? Opo. Huli na lamang po, ma'am, bago po namin kayo pakawalan dahil malapit na po yung SONA. Tingin niyo po may maipagmamalaki pa ang kasalukuyang administrasyon? Oh, itong World Bank, pagmamalaki niyan. Sigurado, pero ampaw yun. Opo. Ulit-ulitin ko, ampaw yan. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat sa inyo, Admar at saka Jake. Maraming salamat si Ma'am Cora Guidote, isang ekonomista, dating pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relations Office.